At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at eto na nga si full summary ni chapter 1142. So ayan bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang din sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun na naman po at ulit ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan at dito nga magsisimula sa may Walrus School. Dahil dito ay bigla ngang lumabas itong pagkalaki-laking ahas na to na kung tawagin ay human gander kung di ako nagkakamalingan ng pronunciation dyan. At dito, bigla niyang hinahabol na lang yung mga batang higante natin dyan. At nung makakain niya na itong isa sa mga batang higante, ay bigla naman lumabas itong isang napakalaki nga rin na higante dyan. At bigla niyang hinataw sa may ulo itong ahas gamit itong kanyang dambuhalang hammer rin. At ang pangalan nga ng higante na to, si Kiba. But then pagkatapos ng hatawin ni Kiba, itong pagkalaki-laking ahas na to ay mula naman sa tuktok ng isang branch ay biglang lumitaw dyan itong si Saul at binanatan niya rin itong ahas sa pamamagitan naman ng isang suntok na may kahalong haki. So dahil rito ay talagang na-smash niya o nadikdik niya itong dambuhalang ahas dyan sa may ground. So dahil rito ay nagulat nga at natuwa itong mga batang higante natin. So ito sabi nga nila, di sila makapaniwala na itong mga teachers nila nagawa silang mailigtas. Tapos itong si Kiba, di nila alam, warrior din pala sabi nilang ganyan. At yung pala by the way, itong si Kiba, siya yung principal dyan sa may Walrus School. At ito going back, ay sabi nga ng mga batang higante, yung rumor o yung sabi-sabi patungkol kay Saul na malakas pala yan, totoo raw pala sabi nilang ganyan. So gulat sila ngayon dyan. Pero ito nga, biglang tanong itong si Saul, sabi niya nga, teka lang, ano yun? Anong klaseng ahas yun? Kasi parang kakaiba. But then, ay pagkatapos niyan, ay dito na nga lumabas itong si Robin at saka itong si Chopper na nanggaling naman dito sa loob ng beard nito ni Saul. So nagtatago lang sila dyan. So ito ngayon, tanong ni Robin si Saul, talagang may ganyang klaseng mga halimaw ba dyan sa may Sunworld? So sagot, itong si Saul, sabi niya nga dyan, na hindi, wala namang ganun. Ang meron lang dyan sa Sunworld, mga normal lang na mga wild animals, hindi ganyang klaseng ahas. So ito sabi ni Chopper, sobrang laki ng ahas na yun. At so pagkatapos nito ay dito na nga nagpatuloy yung mga kakaibang insidente na nagaganap dyan sa may Walrus School. At dito ay may natagpuan nga sila na isa pang teacher o isa pang guro na kung tawagin naman ay Wolf. Pero itong teacher na to wala na, injured na siya, sugatan na rin siya. But then ay maya pa ay dito na nga nakita na yung ibang mga batang higante, mga nakatulog na sila. So now, itong si Saul, tinanong niya yung mga batang higante na niligtas nila. Sabi niya nga dyan, nasa na yung ibang batang kasama nila? So sagot, ito yung mga batang niligtas nila, sabi nga nila, ayun, nandun sila, papunta sila sa may beach. Pero ang weird kasi nga, mga tulog sila pero naglalakad sila. At saka isa pa, hindi sila nagre-respond kahit na anong sabihin nito ng mga batang kasama nila. So kaya sabi ngayon ni Robin, ano yun, mga nag-sleepwalk sila. So ito sabi nga ng mga batang higante, oo, ganun na nga. At then, ay pagkatapos nga niyan, ay dito makikita na nga natin na yung mga batang higante, mga nakapila na sila parang ganito at naglalakad na sila papunta dun sa may beach. At ang sinusundan nila, etong arrow naman na mula nga kay Gunko. So ito yung ability ni Gunko, yung araw-araw. So dito, tinatawag pa ni Saul etong mga batang higante, sabi niya nga dyan, saan sila pupunta, bumalik sila. Pero ganun pa rin, talagang walang respond etong mga batang higante kasi nga mga tulog sila eh. At eto, tuloy ngayon sila sa paglalakad papunta dun sa may beach. But then, ay suddenly, sa may bandang kagubatan naman, biglang nagsilabasan itong mga malalaking anino na to. At nakita yan ito nila Kiba. So kaya ang ginawa ni Kiba, hinipa niya ng pagkalakas-lakas yung kanyang horn para magbigay ng emergency dun din sa ibang kasamahan nilang mga higante. At para nga i-evacuate na nila itong school na to. At din pagkatapos nga niyan, ay biglang talo naman dito yan sa may side na nila Luffy, nila Loki. So dito sabi nga ni Prince Loki kay Luffy, sa tingin ba nila Luffy ay kaya nilang pigilan itong kapangyarihan ni Prince Loki sa pamamagitan lang ng isang C-stone na nakaposas din sa may kaliwang paa niya. So ganito, kung gusto raw nila Luffy na protektahan itong bansa ng Elbaf, ay tanggalin kaagad nila yung posas na yan. At nang sa ganun makita nila kung nagbabluff lang ba itong si Prince Loki at hindi.
So dahil nga rito ay nagalit itong si Harudin pati na itong si Luffy. Habang itong sa kabilang banda si Sanji, sabi niya nga dyan, teka lang, ano bang problema nito? Sabi niya ganyan dito kay Prince Loki. Pero eto nga, nagtuloy pa sa pagsasalita dyan. Itong si Loki, sabi niya nga dyan, ang magandang gawin nila Luffy dito ay sundin kaagad nila itong pinapagawa ni Prince Loki. Tanggalin kaagad nila yung poses ni Prince Loki kasi nga alam raw ni Prince Loki kung ano yung kahinaan ng puno ng Adam. At eto nga yung apoy. At eto nga, nire-remind niya nga itong mga higante rito, itong sila Harudin, na kayang-kaya niya nga sirain itong bansa ng Elbaf. At alam daw yan ito nila Harudin. So kaya nga rito, nanggigigil talaga sila Harudin dito kay Loki. Ba't din ay maya-maya pa ay eto nga, biglang hinataw na ni Loki etong puno ng Adam gamit etong kanyang Ragnir. At dahil rito ay bigla lang ang kumidlat dyan at tinamaan etong spot kung saan nga hinit ni Prince Loki itong puno ng Adam. So dahil rito ay bigla na nga nag-apoy dyan. Pero hindi pa rito natatapos dahil sa ibang parte pa ng Sun World ay tinamaan rin ng kidlat dyan. So kaya naman nag-cause din ng fire dyan o ng apoy dyan. So ngayon yung mga higante doon sa may party nakita nila na nag-aapoy na nga rin yung ibang parte dyan sa may Sun World. So kaya naman sinabi nila kay Jarul na nasusunog na itong ibang parte dyan sa may Sun Village o sa may Sun World. So ngayon itong si Jarul, sabi niya nga dyan, hindi maganda to. Dapat apulahin na nila, patayin kaagad nila yung apoy dyan kasi nga hindi maganda yan para sa puno ng Elbaf o sa puno ng Adam. At so ayan na nga, nagkakagulo-gulo na nga dito, pati ako gulo-gulo na. Pero eto ay talagang nagsalbahin na etong si Prince Loki dyan. Pero pagkatapos nga nito ay biglang talon ulit dito yung kala Angie. Dahil eto si Angie, sabi niya nga dyan, familiar itong mga anino na to na nakikita nila ng mga halimaw na yan. At eto, naalala niya na yung mga bata, sinabihan niya nung umaga na i-drawing nila yung mga pinakakinakatakutan nila. At eto ngayon, yung mga nakikita nilang aninong halimaw dyan sa may kagubatan. So ibig sabihin, yung mga kinakatakutan ng mga batang higante na drawing nila, lahat yung mga nabuhay. At eto nga yung mga yan. So meron dito isang skeleton na warrior type. Tapos meron din isang Fenrir. At meron nga rin si Prince Loki. Tapos meron pa na si Nika na base nga dun sa description ng Harley text. So ayun, kinakatakutan nga ng mga batang higante dyan itong si Nika kasi nga hindi pa malaman kung itong si Nika ba ay isang destroyer o isang tagapagligtas. Pero may kita na itong mga halimaw na nga na to ay nakapaligid na nga yan sa Walrus School at papalapit na nga sila ng papalapit dyan. At then ay pagkatapos nga nito, dito naman sa kabilang banda ay makikita na itong sila Summer at pati nga itong si Gunko, pati na itong si Gillingham ay nasa malayo sila at pinapanood nila kung ano yung mga nagaganap nga dyan sa may Walrus School. So ito nga, sabi nga ni Gillingham na okay na lahat nakapwesto na. So ngayon, sabi nga nito ni Gillingham, dagdag niya pa, tignan nga nila ngayon kung magagawa ba nilang bawiin itong mga bata na to. At ang time limit nila ay hanggang yung mga bata makapunta na o makasampa dun sa may barko. So ibig sabihin dito ay nagsisimula ng maglaro itong mga Holy Knights na to. Pero ayan, habang pinapanood nga ng mga Holy Knights itong mga batang higante dyan at saka yung kaganapan dyan sa may Walrus School ay biglang tinanong ni Summer eto nga si Gunko, sabi nga dyan, Gunko, may kinakatakutan ka ba? Ano yung pinakakinakatakutan mo? So sagot eto si Gunko, sabi niya nga dyan, si Nika. At then ay pagkatapos nga niyan is yan guys, so hanggang dito lang itong si full summary ni chapter 1142. So ayan, ay talagang kagulo na nga rito sa may Elbaf. Nagsimula ng kumilos itong Holy Knights at maliban dyan si Prince Loki, nagsimula na nga rin siya magsalbahe. So yun, inatake niya nga o hinampas niya na itong puno ng Adam. So kaya ayan, ngayon nag-aapoy na sila dyan. Pero yun nga guys, ay ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay summary natin. So pag lumabas naman na si full chapter na to ay pe-present ko na lang kagad sa inyo yan guys. So yun na naman, at ulit ay maraming salamat. So huwag niyo pala kalimutan mag-ihon ng like. So yun na naman, so lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.